Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Ganda ng tanawin, no? Solong-solo natin yung kalsada. Parang may laban lang si Pacquiao ngayong araw na to. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. Kung sino ako ngayon, bunga yan na mga pagpili kung sino ang gusto kong maka-impluwensya sa akin. Oh my God, pare! Oh my God, pare! Kumusta? I met him sa Boy Abunda. That's a boy first time. Ang pinakaunang vlogger na hinangaan ko at pinanood. Nice to meet you. So you're an editor? Yes. PBB? Do I have to blur your face because of this, or is it okay? Pinanganak ang isang boy first time dito sa YouTube. Impluwensya ng isang Will Dasovich. Pare, gusto kita piratin. Ano piratin? Gusto ko ikaw yung editor ko eh. Piratahin! Pirata, yeah. Pag-usapan natin. Sige. Ingat pare. Sige bro. Nuts are good. Lumalim ang dedikasyon at layunin sa vlogging. Gumawa ng makabuluhang kwento at magbigay inspirasyon. Oh shit! No! What's the Chad say? Dahil yan kay becoming Filipino. Dude, what is up with you? Have you blessed your house yet? Not yet. You've malas. You need some Paduga. You're crashing here. You need? Then you're coming in with your motor. You're dropping and breaking GoPros. What's next, huh? What's next? Ano naman yan? Tagal-tagal mo nang nag-YouTube, hindi mo pa rin alam mag-ayos ng mga ganito. Yung bababa mo lang yan, oh. Oh. Oo nga, no? Tagal-tagal na nag-YouTube, eh. Okay na. Huwag magkunwari. Ilabas ang tunay na pagkatao at magpakatotoo. Impluwensya ni Kong TV. Yung ihikat, mamadali ka, po. So yan guys, plastikan lang kami dito, konting kwentuhan, chikahan sa mga backstaban lang kami, gamitan lang kami dito. Mga sipsipan lang kami mga Kung sino man si Boy First Time ngayon, ay dahil yan sa mga kaibigan ko na to. At sinadya ko talagang piliin ang mga taong magiging inspirasyon ko sa mundo ng vlogging at sa totoong buhay. Pero alam niyo ba kung anong pinagsisisihan ko sa mga oras na to? Ang pumili ng maayos na barbero na magbibigay sana ng hustisya sa buhok ko. Yan, ganyan. Dala-dala lahat ng gamit sa pagkakambing. Welcome back to another Van Life episode. Kumusta kayo mga first timers? Kung ako yung kakamustahin nyo, okay na ang inyong boy first time. Sa mga oras na to ay tayo ay palabas na ng Cagayan Valley. Pabulakan na ako ngayon dahil nagdesisyon ako na since na ito yung mga susunod na mga weeks na to ay sunod-sunod ang event ko sa mundo ng motovlogging industry. Imbis na magmotor ako ay sabi ko dadaling ko na yung camper van ko. Sana namang napakahabang biyahe from Solano, Nueva Vizcaya going to Malolos, Bulacan. Sa mapa nasa 5 hours and 35 minutes lang. Sa realidad maabot ako ng 8 hours dito kapag si Watod ang ating dala. Pero welcome back sa isa na namang episode ng buhay sa loob ng isang napakaliit na camper van dito sa Pilipinas. Isa sa mga dahilan kung bakit humahaba ang biyahe ko ay ang traffic sa kabundukan sa boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Dahil yan sa mga ginagawang mga kalsada dito. Pero kapag nalagpasan mo naman tuloy-tuloy na ang biyahe. Stop over muna tayo dito sa isang coffee shop na palagi kong nalalagpasan. Jen's Food Hub. Sa wakas na hintuan ko na rin to. Lagi kong nakakaligtaan tong makita. Nakalagpasan tayo sa boundary. Actually ito ay ano na to, party na to ng Nueva Ecija. Isang lugar na nakakakuha siya ng atensyon na pwede ka magkape, pwede kang kumain sa gitna ng mga sigsagay na kalsada nito sa Dalton Pass at naglalakihan ng mga truck dumadan dito at mga bus liner. Merong isang coffee shop na isang kainan na sa kabilang side busy ang kalsada. Tulad niya may dumadaang malalaking truck dito sa likuran ko.
Pero once na pumasok ka, ito mo, makikita mo. Diba? Isang tipikal na kainan na merong mga nagraragasaang mga sasakyan sa harapan. Pero sa likuran, merong mga nagtatagong napakagandang view ng mga kabundukan. Nakita rin kita sa wakas. Kanina sabi ko hindi ko palalagpasin tong pagkakataon na to na makaligtaan ko, malagpasan ko itong lugar na to na pwede kong kainan o pwede kong maging stopoveran eh. Madalas ko to nakikita kapag ako ay nagmomotor. Pero kapag ako ay nagsasakyan, lagi ko siyang nalalagpasan. Mahilig talaga karamihan ng mga bahay-bahay dito, kahit simpleng bahay lang o mga simpleng kapehan, hindi talaga mawawala yung merong touch of wood talaga sila. Kaya gusto ko ng mga kahoy. Ate, may something nang kakaiba dito sa kape nyo. Anong flavor to? Butternut? Parang ganon? Wala? Wala naman, sir. Ba't ganon na? Kakaiba yung lasa niya, no? Siyempre hindi nyo malalaman kung anong lasa. Pero yung nakasanayan na nating brewed coffee, hindi ganon yung lasa niya eh. Parang mayroon siyang nati na... Ito siyang amoy na, sir. Ay, Oo nga! diba, sir? Pero as in walang halo to, as in purong barako lang ito. Dito kasi sa up north, sa yung mga Cordillera, kung saan-saan man, o Mountain Province, hindi lang basta black coffee o barako, marami yan. Kaping kalinga, kaping binggit, kaping kung ano-ano pa. Maraming mga variations ng kape dito sa kabundukan ng Luzon. At para sa late na tanghalian, lomi. Yan. Ayos, thank you po. Ano pong name niyo po? Jane. Jane? Jane. Jenny? Yes, sir. Ayan, si Ate Jenny ang sasalubong palagi sa atin dito kapag ako ay mag-stop over. Marami dito, marami pwedeng pag-stop overan dito sa papuntang Nueva Vizcaya. Bakit pa lang kayo ng Dalton Pass? As in, sobrang dami. Kaya alam nyo naman ako, mapili ako. Diba, sinabi ko na yan sa post ko sa Facebook na every time na bumabiyahe ako, hindi na ako basta kain ng kain kung saan. Hindi dahil sa namimili ako ng makakain. Pinipili ko kung sino yung mga papasukin kong mga local businesses tulad ng ganito. Especially itong lugar ni Ate Jenny. Maganda. Pero aminin natin na hindi siya basta-basta pwedeng hintuan kasi nga nagraragasaan ng mga sasakyan sa labas at hindi naman ganun kalawakan ang kanyang parking. So, in a way, ang parang hindi ko naman plano palagi, pero isang advocacy ako yan na piliin ko kung ano yung mga papasukin ko na mga kainan, kapehan na list ba na hindi siya laging napupuntahan o nahihintuan kasi nga hindi siya masyadong napapansin. Pero isipin nyo, itong lugar na to, itong kinakainan ko na to, napakaganda. Para kang, nasa biyahe tayo, pero para tayong nagbabakasyon kasi kabilang side, busy yung mga kalsada. Pero sa kabilang side naman niya, ibibigay niya sa inyo yung ganito kagandang view. Lumagpas pa nga ako eh. Sa matras na lang ako. Sabi ko, yun. Tanghalian ko is itong lomi. At kapeng barako ng hindi ko alam, pero may something na kakaiba sa kanya na ikina-espesyal sa in general na tinatawag na kapeng barako. Gusto ko na maanghang eh. Sobrang anghang po ba nito? Konti lang lagay niyo, sir. At konti lang. Mataas din kasi ang tolerance ko sa anghang, pero ay, andun na. Chili garlic oil. Napakabango. Gawa nyo lang din po ito? Opo, sir. May binibenta po kayong ganito? Grabe, ang bango. Chili oil ka dyan. Gawa rin po ninyo yung garlic. Kasi iba yung amoy niya eh. Matapang yung amoy niya eh. Yung mga nabibiling garlic na pakete, medyo less yung amoy nun na hindi amoy garlic talaga. At ang sabi nga nila, may halo na daw yun. Pero ito matapang eh. Matapang eh, no? Alam mong bagong gawa eh. Meron siyang kalasa na Loming Kalibo. Yung favorite kong lomihan dati sa Kalibo, Aklan.
Sarado na siya ngayon, pero nung college ako doon, meron akong kinakainan na Servatos. Sa lahat ng mga taga-Kalibo Aklan, mga kababayan ko dyan sa Aklan, alam nila kung ano yung Servatos. Bring back memories, bring back you. Parang mayroon akong isang napakalaking screen ng TV na kalikasan ng palabas. Ate Jenny po, no? Jenny, oh. Nice meeting you po. Magkita po tayo ulit sa susunod. Sige po, salamat. Gems Food House. Tingnan mo, solong-solong natin yung kalsada ngayon, no? Walang masyadong dumadaan. Let's go na. Mahaba pa ang biyahe natin. Thank you, Ate Jenny! Thank you! Okay, let's go. Napakasarap ng kwentuhan namin dalawa ni Ate Jenny. Siya ay isang half Ifugao, half Igorot. Ang topic ng usapan namin habang ako'y kumakain, mga baboy damo. mga nahuli sa kabundukan dito. Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Ganda ng tanawin, no? Solong-solo natin yung kalsada. Parang may laban lang si Pacquiao ngayong araw na to. I can't be the one you keep running to whenever you feel down. I can't be that someone who'll always be there when something's wrong. Gapan City! Boy B is hungry. Let's go guys, something to eat. Siyempre kung burger lover ka, Jollibee versus Burger King. Eh syempre, Burger King. I can't rely on you now. I can't rely on you anymore. I can't rely on you now. I can't rely on you anymore. I can't depend on you now. I can't rely. Hindi niya kung gaano ka-busy yung anak ko. Kahit na lumalabas kami, dala-dala yung mga notebooks, assignments niya. Nasa Bulacan na tayo, alas 4 ng hapon. At ilalabas ko lang ang aking anak. Kasi nga, kung hindi ko yayayain niya na lumabas, hindi yan lalabas. So minsan lang naman kasi pauwi-uwi ang daddy niya. So hanggat maaari, kahit na sa kabisihan ito na hindi nakakausap dahil nga busy siya sa mga assignment niya sa school, eh nagagawa ng paraan para lumabas at magkaroon kami ng banding kahit maikling oras. Kailangan ko rin ipa-car wash si Watod kasi nga ilang buwan na talaga to na ako lang ang kumbaga sariling sikap ng pagka-car wash ba. Kailangan talaga nating palinisan ng mabuti at maigi to si Watod kasi nga grabe talaga yung dumi nito kasi hindi na kaya ng powers kung ako lang ang naglilinis. Tsaka meron akong inaalala, since na wala kasi tayong parking na may bubong sa Vizcaya, dito lang sa Bulacan ang meron, eh yung roof tent ko eh parang naluluto yung cover niya, tapos kumakapal yung dumi doon. Ang inaalala ko in time, kapag medyo tumagal na to ay baka ba mag-crack na. Hindi ko alam kung napapalitan ba yan. Baka in time kung pag umabot ng ganun, baka in time kung umabot man sa ganun, baka mare-repair naman ni SR Performance yung panibago o kung merong replacement ng panibagong cover itong ating roof tent. Happy ka sa gift ko sa'yo? Jisoo Life. Trend na ngayon yan sa mga kabataan eh. Dapat may Jisoo Life ang mga estudyante ngayon. Busy man tayo sa lahat, pero dapat may time pa rin para sa kanya. Pizza. Di ba sabi mo pizza? Oh yeah, sakto ah. Ikaw na pumili ng pizza na gusto mo. Wala ka ng me time, wala ka ng social life, puro ka aral. Kung gaano ka bulakbol yung tatay dati, ganyan kasing pag-iwan ako.
May mga bata na hindi sinasabi ang nasa loob nila. Buti na lang kahit ganon si Hana, nababasa ko ang sa loobin niya. Na kahit pareho kaming busy, dapat meron kaming time para sa isa't isa. Battle green, ang aking favorite na color sa lahat. Kulay militar. 500 plus lang yata ito. Mura lang. Simple happiness kung tawagin. Hindi kailangan mahal para maging masaya. So, siguro dito muna yung vlog ko. Andito tayo ngayon sa loob ng ating maliit na pamamahay kay Watod. May mga time lang talaga na nandito lang ako, tumatambay ako sa loob, nagpapahinga, nagmumuni-muni. Iba ang nabibigay sa akin na maliit na bahay na tong sasakyan natin. Iba. Hindi ko alam kung paano i-explain, pero sobrang happy ako na meron tayong ganito. Going back sa sinimulan nung vlog na to, yung 3 tao na yun na nabigay ng dahilan, inspirasyon, at umubog sa akin kung sino si Boy First Time ngayon. From a loud, not loud from a very loud person to a very, hindi naman sobrang private, pero hanggat maaari ayoko na ng maingay ako. Since na may nangyari nga sa akin na hindi ko naman ginusto, pero nandito na. Pero wag niyong mamaliin yung sinasabi ko na hindi ko gusto kung ano nangyari sa akin ngayon. Masaya ako kasi nung from being an extrovert going to introvert person, maraming nabago sa akin, maraming nabuksan sa akin, mas nagkaroon ako ng pakialam sa mga bagay-bagay, maliliit na bagay na tutunan kong i-appreciate. Nagkaroon ako ng pagpapahalaga sa mga tao, nagkaroon ako ng pagpapahalaga sa nararamdaman ng ibang tao. Dati nung loud ako, wala akong pakialam sa kanya, wala akong pakialam sa inyo, ganyan ako. So kung parang papipiliin ako kung noon na okay ang aking mental health nung ako ay loud pa compared sa ngayon na ganito, mas pipiliin ko yung ngayon na ako, kasi ito na ako ngayon. And yung pagta-travel talaga ang pinaka the best na nangyari sa akin. Yung pagiging introvert ko, mas feeling ko kasi mas lumalala siya habang ako ay nagka-camping at gumagalaw sa ganitong mundo na tahimik. So wala naman problema. Lahat ng mga tinuro sa akin, ng mga naging mentors ko, naging idolo sa vlogging nung simula, lahat yun i-apply ko sa sarili ko. At sobrang thankful ako sa mga tao na pinili ko sa simula, na sila ang iduluhin ko, sila ang sundan ko, sila ang pakinggan ko sa tinatahak ko na tong mundo dito sa YouTube. Gusto ko pa maka-inspire. Gusto ko pa kayong ma-inspire. Yung mga hindi inspired dyan, gusto ko kayong ma-inspire. Sa mga tulad ng mga iba dyan na alam kong may mga dinadala. Alam ko kasi yun, mga nanonood sa akin ng mga late. Kilala ko kayo. Marunong ako magbasa ng mga comment sections. At nararamdaman ko yung mga taong mayroong mga pinagdaanan. Gusto ko malaman ninyo na nandito ako. Hanggat kaya ko, ako'y nandito para sa inyo. Aakuin ko yung responsibilidad na ako ang magpapakalma sa inyo. Okay? Kaya natin yan. So, ako ay nag-aayos-ayos dito ng mga gamit ko. Wala pa akong fixed na plano kung saan ako babiyahe, siguro bukas. Pero I'll make sure na gusto ko magre-relax tayong lahat sa pupunta natin. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama sa vlog na to. Naway kahit paano ay na-entertain kayo, kasi hindi naman tayo bumabiyahe, pero as much as possible, no? Kahit na hindi man puro travel ang nagagawa natin, gusto ko magkaroon kasi ng impact yung videos na ginagawa ko para sa mga inyong mga buhay-buhay dyan sa likod ng camera na to.
Alam ko, libo-libo kayo diyang nanonood ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Andito lang ako sa inyo. Sige na, matutulog na ako. Pagkita tayo sa next na upload. Lakas ka, di ba?